me paraphrase oft quoted saying that those who do not learn from history are doomed to repeat its mistakes. Recently, we had May 1st, Labor Day. But there was another very significant event on that day 10 years ago in our history. An event that many seem to desire to forget, many seem to want to erase from the pages of Philippine history. It was a day when the masses of the Filipino people, genuinely the masses of the Filipino people, expressed themselves and let their voice be heard. This is not just the laboring class. This is not just the general population. This was what it called itself the Poor People Power. Do you still remember that? That was EDSA Tres. And so we will not let this month pass and the date, May 1, pass without recalling those crucial events that led to the EDSA Tres march, protest, and in fact, some would say, massacre. Do you still remember the blood that was shed on that day? Many people want us to forget, but we will not forget. And to help us remember and recall all the events that led to that very, very significant tragedy in Philippine history, where maybe a dozen or more died without being remembered. With us to help us recall all these and learn the lessons of history are, of course, Mr. EDSA Tres himself, Ronald Lumbao, who is with us after some time of hibernation. And we're very glad to have been able to get in touch with him or reach him, and that he has acceded to join us in this discussion. And to the surprise of others who may be watching, somebody from EDSA Tres, somebody known to be with EDSA Tres. In fact, many people consider as one of the instigator of EDSA Dos. I'm sorry, did I say EDSA Tres? EDSA Dos. The one who instigated the exclamation point movement, if you will recall, Mr. Lingoy Alcuaz, Jose Luis Alcuaz. We bring them together to give you a perspective from EDSA Dos to EDSA Tres to what we have today. In fact, Ronald Lumbao and Lingoy Alcuaz have come together in many common struggles since those two people power events. So let us begin with the youngest among the three of us, Mr. Ronald Lumbao. The youngest but not the least scarred by the wounds of battle. Ronald, kamusta ka na? Okay lang kami. Magandang araw sa mga tagapanood mo. And you're healthy, we hope? Okay naman, kahit papaano. Patuloy pa rin tayo sa paghahanap ng solusyon sa mga problema at patuloy pa rin tayong naghahanap ng lunas para sa mga karaingan ng ating mga maliliit na kasamahan sa lugar ng Maralitang Tagalunsod. Okay. Si Lingoy Alcuaz, of course, you've seen him very frequently on our program. Lingoy, say hello to our audience. Magandang gabi, Kamento, Ronald, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood. Magandang gabi po. Okay, just to make sure that you can visualize again what EDSA Tres was and should be in our memory, may I request Baby to roll the portion of our documentary on EDSA Tres. That's the video one that we prepared. With thousands of police in attendance, outraged Filipinos who witnessed the spectacle converged at the EDSA shrine in an unprecedented mass action. Yet against all consideration for their human rights, the hundreds of thousands of innocent Filipinos part in this action were mercilessly and violently dispersed.
a so-called special court, which many dubbed a Yan, JP Laura. Okay, so that was a 1-minute clip, but you could already sense what I sensed. I think as I was watching it in retrospect, the reality of the blood and the gruesome violence that was used against the poor, who were unarmed. Maybe at worst they had stones because they were compelled to pick up stones to fight back. But you saw the countless guns that barked on that day. And sa totoo lang, di natin alam kung ilan ang talagang nasawi doon, di ba? Ronald, balikan mo nga kami doon sa mga panahon na yun. Dahil ikaw ang identified na leader doon. Nagsimula yung EDSA 3. Bakit nagsimula? At anong petsa talaga nagsimula? Mayo 1 nagmarcha tungo sa Malacanang, at anong nangyari doon sa Malacanang? Una, ang pinanggalingan naman talaga noon ay yung panggigipit nila kay Pangulong Estrada at yung pagsasama-sama ng naghaharing uri ng simbahan at ng mayayaman para patalsikin si Pangulong Erap Estrada. Nakikita namin na yung Kutsabahan ay talagang sinagawa upang agawan ang masang mamamayan na naghalal kay Pangulong Erap ng kapangyarihan na siyang may taglay at tangan nung si Pangulong Erap ang nanalo. Kung kaya't sa aming paniniwala, hindi nila inaasunto si Pangulong Erap o inaakusahan kung siya man ay may kasalanan o wala. Ang gusto lang talaga nila ay maalis si Pangulong Erap sapagkat hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganong phenomenon na ang mga mahihirap ay hindi na nila kayang madiktahan sa political process o sa electoral process dito sa ating lipunan. Nagulat siguro sila at na meron palang kapangyarihan ganon ng mga mahihirap. Kaya nung siya inaresto, nagalit ang mga mahihirap na nagdepensa ng matagal na panahon. Natatandaan mo siguro, Kamentong, bago pa man nagkaroon sila ng EDSA 2 doon, ay nagkaroon na ng pagdidepensa ang mga mamamayan. Nakita natin yung mga pangyayari sa Middle East ngayon. Unang nagpakita ng kapangyarihan ang mga mahihirap na talagang kung sino ang dapat na talagang nakararami ay siyang pakinggan sa lipunan. Ngunit parang hindi ganon ang pangyari dito sa ating bansa. Kaya pinilit nilang inaresto si Pangulong Erap dahil itong tanging justifikasyon para sa imalis. At nung hindi na mapigilan ng masang mamamayan, nung masang mahihirap ang galit, doon nga lumabas na ang EDSA 3. 5 araw kami doon sa EDSA. Nagsimula sa Abril 25. 25. Dahil May 1st, 6 day na ba nung nagmarcha itong Malacanang? Pang-5 araw. Pang-5 araw. So, mga 26 siguro. No? 5 araw na nandoon kami, nakita naman siguro ng lahat sa pamamagitan ng tanging media na nagko-cover noon, na yung bilang noon ay mas mahigit pa kumpara doon sa EDSA 2. Ang kinagagalit ng mga tao nung panahon na yon, kung kaya lumabas ng gusto yung sobrang galit, ay nung yung tanging nagko-cover na media ay tinutukan pa ng tangke at yung DCEC at that time. Net 25. Net 25. Oo. Yun ang nagbunsod ng matinding Ilang APC yung nandoon? Nabalitaan natin 3, 4 APC yan, di ba? Mga dumating may doon. May tangke na tinutukan nila. Nabanggit natin yung DCEC. Yung mga malalaking media naman, ABS-CBN, GMA7, ano naman ang reaksyon ng masa? Kasi importante din yun. Doon nga sila nagkaroon ng galit sapagkat hindi natin makita yung fairness doon sa mga media na talagang nagpakita nung kalawang EDSA na yun na raw ang totoong tinig ng nakararaming mamamayan sa ilalim ng demokrasya. Kung kaya't parang gusto rin natin silang tanungin. Ngayon na nagpapakita rin ng kanyang kapangyarihan at opinyon ang mamamayan na nakatsinelas lamang, yung iba nakahubad. Ngunit Pilipino pa rin. Yun bang pagiging mahirap namin ay kasalanan at yun ba ay hindi na dapat na pakinggan sapagkat kami ay hindi nagkaroon ng balat na maputi, hindi maganda ang aming amoy at wala kaming magandang damit at hindi kami nakasapatos na maganda at wala kaming kotse. Ronald, naalala ko, I was in touch with you. Hindi pa naman tayo masyadong magkakilala nun, ano? Hindi pa, no? Sino kaya yung tinetext ko o tinatawagan ko na sabi ko, bakit pa tayo magmamarcha sa Malacanang? Panalo na tayo, tagumpay na tayo dahil mas madami nga kaysa sa EDSA 2. I don't think you were the one I was in touch with, ano? Hindi ko na maalala kung sino. But anyway, that was my reaction kasi
nandun ako yung unang araw, sabi ko, hindi ito magtatagal. So, tawag ako sa bahay. Pagka medyo mag-disperse na, uwi na ako. Nakatatlong araw na ako doon, palaki ng palaki pa eh. Nung pang-5 araw, sabi ko, panalo na to, tapos na to. Wala na yung argumento yung EDSA 2. Tapos yun, nabalitaan ko na sa radyo, umuwi ako sandali, nagmamarcha na. Ang dami daw, patungong Malacanang. Anyway, what happened Nung gabi then? na yon, nung huling gabi, bago magmarcha, ay nagkaroon ng pagpupulong ang political opposition kasama ako. At nung panahon na yon, dinidesisyonan nila na itigil na yung protesta at pumunta na lamang sa eleksyon. Sinasabi nga nila na wala naman daw suportang militar, kung kaya hayaan na lamang na yung eleksyon ang magresolba at magtapos ng issue. Kaya lang, nung bumaba na ako, yung haba ng nilakad ko mula doon sa building na pinanggalingan ko sa meeting hanggang doon sa makapasok ko ulit ako sa stage, ang sabi sa akin ng mga tao, "Ka Ronald, pagka umalis pa tayo rito, hindi na kami maniniwala sa inyo." Kaya nung panahon na yon, ang nakita ko, kung hindi magkakaroon ng tuldok yung ginawa ng panahon na yon, matatalo pa siguro yung political opposition during that time. Kinausap ko si Senator Enrile, Senator, sabi ko, baka po makaapekto pa po sa kampanya natin kapag hindi po kami gumawa ng desisyon. Dahil magkakaroon talaga ng eleksyon na nung taon na yon, 2001, di ba? Senatorial. Hindi, kampanya nung panahon na yon. Kampanya ng senatorial, okay. Within 2 weeks. Nagpulong ang lahat ng leaders kung ano ang gagawin hanggang napagdesisyonan na tumulak papuntang Malacanang. Sapagkat yun na rin naman talaga ang kagustuhan ng mga tao. Kasi para bang lumabas na pinahiya lamang kami na nandoon ang masang mahihirap ng matagal na panahon, para bang tinakpan lang nila ang mukha nila, yung mata nila ng ganito, at parang wala nang nangyari. So, kung ang ibig sabihin, ang sinasabi nila, ang demokrasya raw ay nakita doon ang direct democracy ay nakita sa EDSA 1 at sa EDSA 2. Ngayong ginawa ito ng mga mahihirap, bakit hindi rin ito kilalanin kagaya ng pagkilala doon sa EDSA 1 at EDSA 2? Okay. And last question before I go to Linggoy. Yung insidente na sa akin mahalaga, na sabi yung mga aktivista ng EDSA 2 nangharang pa sa marcha ninyo. Ikaw ba'y nandoon at nakita mo yung mismo? Sila Randy David, sila RC Constantino ba daw kasama, at ilan sa mga yan? Sa may Sambeda daw. Nung paglapag namin ng Mendiola, ay meron na kaming may mga pulis na nagsabi sa amin. Sa totoo, yung nagbukas mismo ng harang ay mga pulis na rin. Yung pulis, nandoon ako sa harapan. Yung pulis na rin mismo ang nagsabi sa akin, "Ronald, hindi namin kayo pwedeng papasukin. Pero para naman hindi kami mapahiya, dumire-diretso na lang kayo, i-overpower nyo na lang kami." I couldn't remember the name of that policeman. And don't. You might get into trouble. So, ang pagkatapos na lumapag kami ron, sila rin ang nagsabi, "Ronald, sabihan mo na lang yung mga tao mo na wag nang pakialaman yung mga naroon sa San Beda na nagtatago." Sinabi nga niya kung sino-sino yung mga pangalan. Okay. At nag-announce naman ako sa microphone na kung meron mang kalaban doon, igalang na lang, hayaan na lamang. Kaya lang, nung pinaputokan kami nag-open fire sila, doon medyo ang unang putok doon sa malapit sa PUP. Yun ang unang dugo ng EDSA. Pagkatapos nung pagpasok namin... PUP, so malayo pa sa Mendiola yun. PUP, nandun pa sa Santa Mesa. Yun ang unang putok. Yun unang dugo. Doon tinamaan. Pagbaba namin doon sa malapit na sa may papasok ng 7-Eleven, binira na naman kami doon. Yung nakita nyong 45, naka-45 na pumuputok, doon yun, sa may lugar na yun. Pumuputok siya. In fact, yun, ang alam ko, yun yung tumistigo doon sa kaso ko na ang sinasabi niya ay inagawan daw siya ng baril at hindi naman daw siya nagpaputok. Siya nakahawak sa baril. Pagkatapos nun, pagbaba doon sa... nakalanding na kami ng Mendiola, nagkakagulo doon sa may San Beda, yung tinatanong mo sa amin. Pero hindi na namin yun inintindi. Ang unang ginawa ko doon pagkalapag namin ay mamuno ng dasal. Hindi pa man natatapos ang dasal ko, binira na naman kami ng sunod-sunod na putok. Pagkatapos, binira na kami ng sunod-sunod na tear gas. Okay, bago tayo matapos sa ating unang bahagi, si Linggoy, anong recollection mo naman? Doon sa EDSA 2, instigador ka, exclamation point, and so on. And then,
nung EDSA 3, yung ano namin dalawa is unang araw o unang gabi o pangalawang gabi, nag-text ako yung linggo dahil malapit kami. Sabi ko, bakit wala ka dito? Nandito talaga ang masang Pilipino. Kala ko para sa masa tayo. Tinext ko yung linggo, naalala mo yun? Anyway, magkwento ka na doon. From there, you have mga 3 minutes before we take our break. Anyway, ganito. Yung punto nung tinatanong mo yung mga nasa Sambeda, ito ang background nun. Nung before April 25, kung kailan kinulong, inaresto si Pangulong Erap, nakapagpulong ako kay Marie Ginggona, anak ni BP Ginggona. Sabi ko, nararamdaman ko arestuin na si Erap. So, dapat meron tayong contingency plan. Okay? So, ang contingency plan namin, the moment ma-aresto si Erap, that same night, magmi-meeting kami. Saan? Sa EDSA Shrine. Kasi merong kwarto doon nagmi-meeting nung EDSA 2. Okay? Unfortunately, nung inaresto si Erap, yung crowds ng Erap supporters na nandun sa Club Filipino Avenue, pumunta na EDSA Shrine. Okay? So, nag-meeting na lang kami, but not that night, following day, doon po sa UP Parish, si Father Robert Reyes. Okay? Ngayon, ganito nangyari. Kami ni Maria nagsimula ng meeting. Pero somewhere in the middle, hinijack ng ibang Evil Society. At ganito nangyari, yung pala, may bumubulong, galing yata kay Mike Arroyo. Ang gusto nila, gamitin kaming panangga. Okay? So, ang gusto nila, dahil meron ng Erap supporters sa EDSA Shrine, na yung mga dating EDSA 2, yung mga kumpilto, etc., immobilize din sa Malacanang. Okay? Pero sa meeting proper, na-defeat yung suggestion na yun. Dahil sabi, yung pagharang, trabaho ng pulis yun, hindi natin trabaho. Ang ginawa nila, minaniobra, pag-adjourn ng meeting, tinawag ulit yung meeting, at minanipula na magkaroon ng mobilization dun sa Mendiola. Pero this is already Saturday afternoon. Ngunit napakaliit ng mobilization, nagka-ano-ano, kasi mag-assemble sa NPC, etc. Hindi gumanda yung gusto ni FG na panangga. Okay? By Sunday, ang rumors ay yung political opposition, ibig sabihin na sila, Senator Enrile, magpapakita ng solid muka doon po sa EDSA at magkakaroon ng military civilian component. Pero hindi po natuloy yun nung Sunday. Well, we have 1 minute before we take a break. Your latest column on opinion is EDSA 3 10 years ago. Anong what's the gist of this column of yours? Yan po, ito po yung kwento ko from my side. Kung anong nakikita ko. In a gist, ano ba yan? Basically, yung pinaka-importante ganito. Number 1, sa bilang ng tao, mas marami nung EDSA 3 kaysa EDSA 2. No? Pangalawa, pagdating sa sa lawak ng area, mas malawak kaysa nung EDSA 2. Pangatlo, kasi ako tinitingnan ko rin yung parking, no? Obviously, yung EDSA 2, medyo maraming middle class, maraming upper class, samantalang yung EDSA 3, talagang karamihan masa, no? Okay, ngayon, finally, nung gabi, nung April 30, in fact, nasa Manila Peninsula kami, ang tumawag sa akin yung kapatid ko. Kasi ako, kilala ko, yung kapatid ko, hindi ko kamukha. Siya pumapasok sa, yung gusto mong gawin ko, siya ang representative ko. Nandun siya. Okay. Tumawag sa akin. Ingoy, sabi niya, Van, huwag na kayo magpuyat. Yung mga tao dito, they don't look like pwede silang sumugod sa Malacanang. Okay? Ngayon, a few minutes later, siya naman umuwi na. A few minutes later, nabalita namin na kumikilos na yung crowd sa EDSA Shrine, patungon, hindi pa maliwanag. Kasi merong papuntang veterans, may papuntang Ortigas, may Shaw Boulevard, bago nagkaroon ng Ngayon, we're about to take our break. Sige, yung kapatid ko at saka ako, sinundan namin by car, no? Yung marcha, ako sa kanan, siya sa kaliwa, hanggang doon sa Santa Mesa. And from there, I turned back. Ngayon, yung ulo, lumanding na sa JP Laurel, yung buntot, naka-curve pa doon sa kanto ng Gilmore at Aurora, Gilmore, Granada. No? Ganun kahaba. We'll have to take our break and we have more, including the documentary after this break.
we are trying to compress a decade of history in just a little less than an hour. So bear with us. We showed the documentary clip on what happened during the march of EDSA Tres towards Malacanang, the gory details, and now we're going to show the background that led to that EDSA Tres. So baby, if you're ready, let's roll the documentary again, beginning with the impeachment at the Senate and leading to the EDSA Tres. So alleged that incriminating evidence was contained in the second envelope, which was at the center of controversy of the trial. When the majority of the senator judges voted to exclude the second envelope, correctly because it was not part of the formal complaint, The no votes have it. the prosecutor losers, thus halting the impeachment trial. It was a signal for the conspiracy to close its ranks and marshal all its resources in the military, the church, business, and media to clinch the ouster. It did so. And to avoid violence and bloodshed, he quietly moved out of Malacanang. But he never once suggested that he intended to resign. I will have to proceed to EDSA to administer the oath on the Vice President as acting President. I accept the privilege and responsibility to act as President. As acting President. To act as President. In the ensuing confusion, the conspiracy swore Gloria Arroyo into office against all tenets of the Constitution. The Constitution provides that a sitting president can be replaced only if he resigns, dies, is incapacitated, or is impeached. Not one of these four conditions existed when the leader of the masses was unceremoniously ousted. Later, in a dinner hosted by her co-conspirators in the Council for Philippine Affairs, or COPA, Arroyo paid tribute to those who helped make the power grab possible. Maybe I should tell my version of some of the untold stories, especially with regard to the military. And now that it can be told, I think I should mention who they are. That group that I was meeting with since January was made up of General Larry Mendoza and Colonel C.P. Garcia and retired General Rio. Art Carillo, and he's right there. General Espinosa, whom everybody knows is my dear friend, and Spine is there too. General Braganza, and actually Boyce is another friend of mine. Legal luminaries and international community condemned the ouster. Among others, Supreme Court Justice Cecilia Munoz Palma said, "The 1987 Constitution suffered. This happened when the ongoing impeachment trial of President Joseph Estrada was unceremoniously disrupted and discontinued, and the issue on hand were brought to the Parliament of the streets. The rule of law was set aside, and the rule of force prevailed." Writing for the International Herald Tribune, Philip Bowering said, "Far from being a victory for democracy that is being claimed by leaders of the anti-Estrada movement, such as Jaime Cardinal Sin, the evolution of events has been a defeat for due process." An Asia Time editorial read, "Again, therefore, whatever curious legal construction anyone may now attempt to put on the ouster of Estrada, he was ousted by a military coup,
with the connivance of the leadership of the Roman Catholic Church and major business groups. One loser among the coup makers will be the Archbishop of Manila, Jaime Cardinal Sin, and his church. Even the highly respected Lee Kuan Yew, interviewed by the Straits Times, weighed in with his thoughts. The change of power in the Philippines was no boost for democracy because it was done outside the Constitution. It has been confirmed that Sin disobeyed the Vatican. Barely a month after, the sealed second envelope was opened before the public on national television, revealing the owner of the controversial bank account to be businessman Jaime de Chavez and not the persecuted leader. The conspiracy next resorted to blackmail and bribes in attempts to block an Estrada return and secure Arroyo's legitimacy. A Malacanang emissary in the person of Justice Secretary Hernando Perez offered first a graceful exit in exchange for a signed resignation letter. I will not resign. And second, at a later date, a quiet backdoor exit with assurances he may take. Okay, and in that backdoor exit that was offered to Erap, he was offered to take along everything, whatever he wants, so long as he goes on exile, but Erap refused that also and stayed to face the charges. We have to compress in the next 15 minutes all that we have to say about this. So I will fast forward to what are the lessons of history. After 2004, Ronald Lumba of EDSA 3, Lingo Alcuaz of EDSA 2 got together in a new struggle against now the Gloria Macapagal regime. We tried to have EDSA 4, 5, 6, okay. but we never succeeded. Well, yung one lesson on which side? The rebels or the status quo? Both sides. Okay. As a nation, anong natutuhan natin dito? Hindi, tactical ako eh. Sa status quo, yung gobyerno nakaupo, yung incumbent, no? Ang moral lesson, bago lumaki yung rally, i-disperse mo na. Kasi ganun po nangyari eh. Si Pangulong Erap, nung EDSA 2, hindi niya ginalaw yung rally when it was small enough to disperse. No? Yung EDSA 3, marahil, kaya hindi na-disperse dahil na-sorpresa ang pamahalaan noon, yung administrasyon ni Gloria, nung yung mga supporter ni Erap na nandun sa San Juan, nung inaresto siya, tumuloy ng EDSA dahil ang akala nila, yung EDSA, simbolismo yun nung EDSA 1, EDSA 2. So they never expected na yung mga supporter ni Erap doon pupunta. Siguro akala nila sa Krame pupunta. Okay. No? Ako, before I go to Ronald, I'll bring out a few lessons. One, yung nagpapakita ng people power sa lansangan, napakahirap sabihin na yun ang boses ng buong bansa. Kasi ang daming mga lugar at ang daming tao sa isang bansa at hindi magkakasya lahat, kahit sa buong kahabaan ng EDSA. First lesson. Second, napakahalagang media. And dapat talaga mabanggit yan. And so, there are very many more. But with those two, I think two essentials are covered. So, I now go to Ronald. Anong leksyon sa iyo? Siguro ang pinakamahalagang leksyon doon, na siya rin sigurong pinagmulan ng sobrang malaking problema sa korupsyon, ay yung kapangyarihan ng militar na magdesisyon kung ang isa bang EDSA ay mananalo o hindi. Nakita natin yan nung panahon ng EDSA 1 at nung panahon ng EDSA 2. Nung EDSA 3 ay talagang walang nagdesisyon na sumama. Maintindihan natin yung ang dating Angie Reyes sapagkat wala pa siya halos na isang buwan doon sa pwesto. Ibig sabihin, wala pa siyang pakinabang doon sa kanyang posisyon. Pero nakita natin pagkatapos, dahil siya ang kinapitan ng gusto ni Ginang Arroyo para manatili sila sa poder at hindi pansinin yung tinig ng taong bayan ng EDSA 3, nakita natin na lumabis naman ang pagmamalabis ng mga general na ginamit ni GMA para manatili siya sa poder ng kapangyarihan. Dadagdag ko lang ito, tapos dagdagan ninyo yung dalawa. Yung sinabi ni Cecilia Muñoz Palma, the rule of force took over. And the rule of law was set aside. Yun ang nangyari sa EDSA 2. Di ba?
na ang EDSA 3 nagprotesta, pero nung umasa sila na ang batas, yung demokrasya ay iiral, hindi na nangyari. At ang militar nga, yung sinasabi mo ngayon, ang siyang nangibabaw, na meron lang silang inihaharap na political face, which was Gloria Macapagal Arroyo and yung EDSA 2. And have we restored any real rule of law today? Rule of constitutional law? Linggoy and then Ronald. Although sa ngayon hindi natin nakikita sa another EDSA or another coup attempt, no? Sa palagay ko, hindi na re-establish ang rule of law, no? Dahil nakita natin na nung pinatalsik si ERAP illegally, alam mo, yung Pilipinas, yung ating pamahalaan, no? Matagal nang meron mga illegal or hindi sinusunod yung sariling saligang batas, yung sariling mga batas, alituntunin, no? Pero under GMA, from EDSA 2 hanggang May 10 until June 30 last year, no? Ay parang yung sobrang inabuso na talaga yung pagwawasak sa rule of law. We still have a segment to show, no? But I'll go to Ronald first before we show this last segment ng documentary. Go ahead. Ay, siguro yun nga ang pinakamabigat na naging kasalanan dito, no? Una, ginamit na tuntungan yung sinasabing kasalanan ni Pangulong ERAP. Pagkatapos, ginamit naman ng malabis ang nakapangyarihan ng naghaharing uri, partikular yung nagsasabuatang media, ng simbahan at ng malalaking negosyante, na sinundan pa ng mga militar. Ang masaklap doon, dahil siguro naisip nila, kung ang isang nakaupong presidenteng may boto ng 11 milyong tao, ay kayang-kaya naming alisin, ay papaano, bakit kami hindi makapangyayari din sa paglimas sa kaba ng bayan? So siguro yun yung sobrang paggamit na yon ng kapangyarihan na hindi naman talaga nanggaling sa taong bayan, yun ang napakamalaking kasalanan. At siguro, hanggang hindi sila humihingi ng tawad sa taong bayan natin, hanggang hindi nila talaga kinikilala ang kapangyarihan ng nakararami, lalo na ang mga mahihirap, ay hindi talaga siguro magkakaroon ng katapusan o ng closure yung nangyari nung panahon na yun. Nadagdagan ko lang na nakita natin na nang abuso na nga yung mga militar na inasahan ni Gloria na tumulong sa kanya manatili sa poder, si Gloria, sila Angie Reyes et al. Pero maraming ibang nakinabang na hindi pa humaharap sa husga ng batas at ng sambayanan. Ang malalaking negosyante na hanggang ngayon ay patuloy ang pagkakamkam batay sa mga bagong batas na lumabas noong panahon ni Gloria Arroyo. Di ba? Napakalaki yan. Trillion yan. Okay. Before we go on, to make sure we don't run out of time, let's run... Last point lang. Siguro, ang isang malaking kabalintunaan kasi dito ay yung pagsasabing tayo ay nasa ilalim ng matibay na demokrasya dahil sa EDSA 1 at EDSA 2. Ay siguro yun nga mismo ang kabalintunaan kasi nakikita natin kung gaanong nagagamit ng naghaharing uri at ng makapangyarihan sa ating lipunan ang kanilang malabis-labis na kapangyarihan upang kamkamin ang yaman ng ating mamamayan. At kayaan na lang na naghihirap ang masa ng sambayanan. Ay siguro hanggang hindi natin nakikita ang gobyerno na talagang yayakap sa kapakanan ng mga mahihirap, ng masang mahihirap, at kikilalanin na ang kanilang kapangyarihan ay nanggagaling sa mga mahihirap na tumismo at siyang kanilang paglilingkuran ay hindi talaga magkakaroon talaga ng totoong demokrasya. Dahil nakikita naman natin, halimbawa, yung gobyerno natin ngayon, nakadepende pa rin siya doon sa mayayaman na naglagay sa kanya sa poder ng kapangyarihan. Okay. Maraming humingi na ng paumanhin kay ERAP at balikan natin kung paano nagsimula itong mga apologies to ERAP. Can we run that last clip that we have, baby? See, not once, but twice! And as fate would have it, history was to slowly but surely correct the injustice done the deposed leader. As one by one, those associated with his ouster are reuniting with him, and apologies are signified or expressed outright. I hope you can forgive the church for what happened to you. I hope and pray that in the end, you can come to terms with us bishops and priests.
guilty for the 2001 uprising. Lahat naman tayo nagkakamali. Patawarin mo na lang natin. Meanwhile, under an administration whose credibility plunges as its disapproval rating rises, the country continues to reel from corruption, misgovernance, and human rights abuses, the likes of which have never before been seen. I ask the President, in all humility, to make this supreme sacrifice to spare our country. Destiny is not to be denied. In time, 6.5 years, a sitting president increasingly besieged by rampant corruption and mounting scandals and scams. Hello guys, ma'am. So will I still leave by more than... Maganda pa sana ipagpatuloy natin ang yung buong history, pero we have maybe less than 5 minutes now. So we've looked at some of the lessons, and the last point ni Ronald was looking at the present government. Mukhang umaasa pa rin doon sa mga oligarchs na siya ding nasa likod ng mga pangyari ng mga nakaraan. Do you agree or disagree, Linggoy, with that assertion? Well, hindi lang yung oligarchs, kundi yung foreign interest, no? Kasi ang portion na kabisado ko ay yung earlier portion, yung nagpalabas kami ng exclamation point sticker, no? Noong March, April. At noon, nakita ko na merong nagpapakwerdas sa likod, no? At ang isang na-connect ko rin nung magkaibigan na kami ni Erap, no, ay si Governor Chavez Singson. Nung si Pangulong Erap ay pumunta sa Estados Unidos noong Abril, ay humabol sa kanya at hinihingi na ilipat yung COA auditor ng Ilocos Sur para hindi na siya maipit sa kanyang, sabi natin, unliquidated advances, no? At nung tinanggihan ito ni Pangulong Estrada, dahil ang paliwanag ni Pangulong Estrada, yung COA ay Independent Constitutional Commission. Sa palagay ko, no, wala naman ako ebidensya dahil wala ako doon. Si Chavez pumunta sa mga Amerikano. Kasi ang nakita ko rin yung yung aming silent protest movement biglang pinatay. Bakit pinatay? Unang-una sa movement namin, samantalang ako yung siguro halos nag-iisa doon na hindi identified kay Ramos, kung hindi kalaban ni Ramos, no? Yung mga iba, mga kaibigan kasama ni Ramos, lalong-lalo na yung mga kasama sa pirma, no? Si Ramos, pinatay yung movement namin dahil merong nakaisip na kung halimbawa bumagsak si Erap in April, May, or June, before June 30, no? At nag-succeed yung Vice President, itong si GMA ay hindi na pwedeng tumakbo for re-election no? in 2004. So planado, ano, fine-tuned, ika nga. Ronald, ikaw naman, anong may dadagdag mo dyan? Well, siguro, ako yun nga mismo ang point ko doon. Kasi precisely kaya sinubukan namin nung panahon ng EDSA 3 na gisingin ang diwa ng mga mahihirap mismo para ipakita rin kay Pangulong Erap at sa buong sambayanan na hindi lamang si Lusyutan, hindi lamang ang mga Gokong Ways, hindi lamang ang Taipans, hindi ang mga Lopez, hindi ang mga Ayala ang dapat na pinaglilingkuran dahil natatakot sila dito sa halos wala pang 50 pamilya na pinaglilingkuran ng gobyerno. Mas dapat matakot sila sa kapangyarihan ng ng nakararaming tao ng ating mamamayan. Kaya sinubukan naming magpakita ng puwersa ng panahon ng EDSA 3 para maipakita sana na ang utang niya loob nyo
ay manggagaling sa mga mahihirap mismo. Kami man ay hindi maganda ang bihis, kami man ay hindi maganda ang amoy, kami man ay nakatsinelas. Ganito man ang aming itsura. Mga mahihirap kami, ito ang totoong muka ng nakararaming mga Pilipino. At ang aming lakas, ang inyong dapat kapitan sapagkat kami ang tunay na mamamayan. Okay, with the remaining 3 minutes, anong nakikita nyo sa mga darating na panahon? Poverty is getting worse, hindi naman yan hindi bago yan at yan ay backed up ng statistics. At ang mundo, siyempre kasama ang Pilipinas diyan, ay palalim sa krisis ng enerhiya, pagkain, food crisis and so on. What do you see for the poor and for the nation in the coming times? Can we wait out the 3 more years or 4 more years of Penoy, if your judgment you expressed just a while ago is true, hindi pa rin magsisilbi at nagsisilbi sa taong bayan kundi sa mga oligarchs. So anong pag-asa sa mga darating na panahon? Ronald, Linggo, ako yun ang kinatatakot ko, Kamentong, sapagkat nakikita natin sa buong mundo nagkakamayroon ng napakamalaking krisis, no, dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng sa mga kaguluhan at yung nangyari pa sa bansang Hapon. Kaya nakikita natin na ang mabigat na epekto nito ay kahirapan at gutom panglalo. Kung ang gobyernong ito ay hindi magpapakita ng sinseridad na tulungan talaga ang mga mamamayan at lumaki pa ang bilang ng mga nagugutom, abay, mas natatakot akong magkaroon pa ng panibagong pag-aaklas sa mga mahihirap na mas mahigit pa kesa sa naganap nung EDSA 3. Okay, sana naman hindi. Last minute, Linggoy, for you. Kamentong, sa column ko sa Diaryo Pinoy, no, ang sinasabi ko, ibang-iba na ang sitwasyon ni Pinoy ngayon compared to a year ago. No? Ang sinasabi ko, wala pang isang taon nitong administrasyon, lame duck na siya. At palubog na si Pinoy. No? And finally, to double the baldadong lame duck na si kumbaga baldado na hindi na makakaahon. Lampa pa. Okay. Since obviously we cannot wrap this up as we would want it with a very thorough projection in the future, we'll have just to promise that we will meet again and elaborate on what we project as the hope and the imperatives in order to bring this nation forward again. So with that, magpapasalamat ako kay Ronald at kay Linggoy na nagkasama na EDSA 2 at EDSA 3 sa siguro pagpapakita ng unity na kailangan natin sa bansa natin. With that, have a good night and tune in again next week.